Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sa palagay mo, talaga nawawala ang mga libro? Sigurado ako nawawala talaga, sagot ni April sa tanong ni Rohan. Magkasalo sila sa hapunan ng mga sandaling iyon. Chinek ko na lahat na nagkalat na libro. I double-checked, in fact. Chinek ko na rin yung mga nasa shelf ng 2 beses. Talagang wala rin yung mga first edition. Bakit ang mga libro lang ang ninakaw? Tanong nito. Iyon din ang iniisip niya. Totoong ang Darwin na siguro ang pinaka-valuable sa mga libro sa library. Pero marami pang ibang libro na matataas din ang value na hindi naman nawala. Siguro, talagang ako ang nagnakaw, pabirong sabi niya rito. Kung talagang balak mong nakawin ang mga libro, dapat hindi mo na binanggit sa akin ang tungkol sa mga iyon. Besides, pareho nating alam na hindi mo kayang ikalat ang mga libro para lang pagtakpan ang ginawa mo. Tama ka. Mabigat ang loob na sagot niya. Wala siyang ganang kumain dahil masama pa rin ang loob niya sa mga nangyari ng araw na iyon. Pero kung pangkaraniwang magnanakaw lang ang kumuha ng mga iyon, bakit 3 libro lang ang nawala? Nagtataka pa rin tanong niya. Meron ba talagang pangkaraniwang magnanakaw? Tanong nito. Alam mo kung anong ibig kong sabihin? Maaring kasama lang nila sa bahay ang kumuha ng mga iyon. Umiiling-iling ito. Kalimutan mo na lang yun. Saway nito sa kanya. Kalimutan ko na lang. Hindi makapaniwalang bulalas niya. Buong araw kong tiniyak kung talaga nawawala nga mga libro. At ipinagpapasalamat ko yun. Putol nito sa sinasabi niya. Pwede ba mag-move on na tayo? Hindi makapaniwalang napatitig siya dito. Tama bang narinig niya? Pero, diba? Gusto mong itanong kung bakit sa New York naka-address ang mga sulat ko kahit wala na ako roon? Putol ulit nito sa sinasabi niya. Tama ito. Gusto nga niya malaman ang tungkol doon. Pero halata naman na sinabi lang ito iyon upang ibahin ang usapan. Alam ko namang wala kang intensyong sagutin ang mga iyon. Aniya, hindi ka sigurado doon. Ninisihan siya nito. Okay, subukan natin. Kung sa New York dumadiretso mga sulat sa'yo pero hindi ka rin nakatira, saan ka nakatira? Talaga bang sasagutin ito mga tanong niya? Sa ibang lugar, matipid na sagot nito. Sinamangutan niya ito. Sinasabi na nga pa niya. Ano kaya yun? I know, tila nangiinis pa ang sagot nito. He grinned unrepentantly, pero sumubok pa ulit siya. Sino yung kausap mo sa phone na nakaraan? Yung Archie? At sino si Pilit na inaalala niya ang pangalang binanggit nito noon? Si Gab nga ba yun? Mga tauhan ko sila. May kasama pa sila. Si Rod. Anito. Tauhan mo sila. Associates. Matipid na sagot ulit nito. Sinamangutan ulit niya ito. Kita mo na? Ang tinutukoy niya ay ang hindi pa rin ito pagsagot sa mga tanong niya. Sa palagay ko, hindi mo naman at sinasabi ang lahat ng tungkol sa'yo sa first date niyo. Katwiran nito. Tama ito. Hindi rin siya nagkukwento ng tungkol sa sarili niya kahit sa second date. Dahil hindi naman siya nakikipag-second date. Mas matatawag pang date ang lunch natin kahapon kaysa sa hapunan natin ngayon. Aniya, natigilan siya na ma-realize na kinontra niya ang sinabi niya yung stand niya sa lunch na nagdaang araw. True, pero ngayon, kahit sandali nakalimutan mo tungkol sa mga nawawalang libro, diba? Katwiran nito. Sinusubukan nitong iligaw ang usapan para hindi na nito sagutin ang tanong niya kanina. Pero hindi iyon uubra. Sino yung sinasabi mo kay Archie na tiyakin niyang hindi aalis? You're good, April. Puri nito sa kanya. Very good, in fact. You don't forget much, do you? I simply have a methodological mind. Dahil sa pagtuturo ng history? Siguro. Basta, hindi ako sanay sa kahit anong magulo. Kagaya ng library kanina. Dagdag nito. Tumango siya. Kagaya ng library kanina. Anyway, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Paalala niya rito. He grimaced. At makulit ka rin. Umiling ito.
Nakakita ka na ba ng kaibigan mong pinagbumukhang tanga ang sarili niya dahil sa taong alam mong hindi mabuti para sa kanya? Kapag Kuwan itanong nito, hindi pa. Ako, oo. At hindi yun maganda makita. Kaya may kasama ngayon si Rod palagi para siguruhin hindi niya pupuntahan ang babaeng iyon. Kinunutan niya ito ng noo. Sinusubukan mong pigilan ng Rod na sinasabi mo na pagmukaing tanga ang sarili niya dahil sa isang babae? Oo. The worst of it is he knows she's bad for him. Pinaglalaroan lang siya ng babaeng iyon. Hinihiwalayan din siya noon kapag may nakita ito na mas magandang prospect. Tapos, babalikan ulit siya kapag hindi magandang kinalabasan ng bagong relasyon nito. Sinubukan ko nang kausapin si Rod. Lahat kami. Pero talagang hindi siya makatanggi sa babaeng iyon. Madalim ang mukhang paliwanag nito. Hindi mo ba naisip na baka mahal niya yung babae? Iyon nga sinabi niya. Kung ganun nga, it's a destructive kind of love. Kagaya ng pagmamahal ng mami niya sa daddy niya. Nagkibit-balikat siya. Hanga ako sa gusto mong gawin, Rohan. Pero alam mo rin siguro kung ano mangyayari sa bandang huli. Kapag natakasan ka ni Rod, babalikan din niya ang babaeng iyon. Pinagmasdan na mabuti ni Rohan si April. May nahimigan siyang pait sa tinig nito. Sa tono nito ay para nangyari na rito ang sinasabi niya. Naghanap siya ng indikasyon na tamang hula niya sa mukha nito pero wala siya nakita. Hindi ako papayag na gawin sa akin ng ibang babae ang ginagawa ni Bonnie kay Rod. Paniniyak niya. Tumawa ito na pagak. Sa tingin ko, wala magtatakang gumawa nun sa'yo. Natigilan siya. Na-realize niya masyado na siyang maraming nasabi rito tungkol sa kanyang sarili kaysa sa balak niya. Bakit? Dahil ba ayaw niyang isipin iyon sa isang hired killer? Siguro nga. Pero kung ano man ang dahilan, mas marami ang nasabi niya kaysa sa sinabi nito sa kanya. So, pwede ba ako naman ang magtanong at sagutin mo ang mga tanong ko? Tanong niya. Bumukas ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Kagaya ng, bakit nagtatrabaho ka pa rin kahit summer vacation? Kagaya ng dahilan mo, kaya gusto mo na makabalik agad sa Amerika. Maiinip ako kung wala akong gagawin. Marami ka naman sigurong pwedeng gawin sa Maynila. Pwede ka manood ng sine, mag-shopping. Pwede naman ako manood ng sine kahit kailan ko gusto. Tungkol naman sa pag-shopping, well, wala akong hilig doon. Akala ko mahilig mag-shopping ang lahat ng babae. Iba ako, nakangiting sagot nito. Alam ni niya iyon, hindi ito katulad ng mga babae na karelasyon niya. I certainly feel better now that I've eaten. Wika ni April pagkatapos ng hapunan. Namalagi muna sila ni Rohan sa drawing room habang umiinom ito ng brandy. Soft drink lang ininom niya. Medyo namumutla ka nga kanina. Pagsang-ayon nito, tumabi ito sa kanya at sumanda sa cushion ng sofa. Sa simple pagdidikit pala ng mga braso nila ay naging alerto agad ang lahat ng pandaman niya. Hindi rin niya mapigilan ng sariling titigan ang malalaking kamay nito dahil naalala niya ang hinawakan ng mga iyon ang hubad niyang katawan kaninang umaga. Nalalanghap din niya ang nakakaakit na amoy na aftershave nitong humalo sa natural na bango nito. Ano bang mayroon nito para maapektuhan siya ng gusto sa presensya nito? Kung alam lang niyang sagot, sana ay may pangontra siya sa nararamdaman niya. Sa ngayon, ay kailangan na lamang niyang tanggapin na apektado siya sa presensya nito. Ni hindi nga siya nakapagsuklay bago ang hupunan dahil doon. Ang gulo ng buhok ko, mahinang sabi niya, saka sinuklay ng kamay ang buhok. Humarap ito sa kanya. Kung hinihintay mong purihin kita, then you chose the wrong man. Diretsahang saad nito. Nag-init ang mga pisngi niya dahil sa sinabi nito. Sinabi ko lang ang totoo. Hindi ko hinihintay na purihin mo ko. Nevertheless, maganda ka pa rin kahit anong suot mo. Kahit kapag wala ka ng suot, nakangising sabi nito. Are you referring to what happened this morning? Magkasalubong ang mga kilay na tanong niya. He gave a lazy shrug. Kanina lang naman kita nakita nakahubad. Tila walang anumang tugon nito. Pinukol niya ito ng matalim na tingin. Sinabi ko nang ayaw kong pag-usapan ng tungkol doon. Singhal niya rito. Naningkit ang mga mata nito. Tila hindi nagustuhan ang sinabi niya. Gusto mong kalimutan na lang natin ang nangyari iyon? Yes. Habang nagtatagal, ay lalo siya natatensyon. Ninitian siya nito na makahulugan. Paano kung hindi ko yun magawang kalimutan? Try! Tumawa na mahina si Rohan.
Naaliw siya sa halatang-halatang pagkakailang ni April. Bakit gayong kahit siya ay naiilang tuwing naaalala nangyari sa kanila? Though in a completely different way, sinubukan din niyang kalimutan ang nangyari sa pagitan nila kanina. Kung paano ito tumugos sa bawat halik at haplos niya. How much he had enjoyed watching her face as she climaxed under the ministration of his lips and tongue. Ngunit na makita niya ito na gabing iyon, ay natiyak niya hindi siya talaga makalimot. As the heartthrob of his thighs now testified, pumihit siya dahilan para matikit ang hita niya sa hita ni April. Gaya ng sinabi ko kaninang umaga, walang dahilan para hindi natin pansinin ang atraksyon natin sa isa't isa. Tignan natin kung ano nangyayari. Umisod ito sa kabilang dulo ng sofa. Halatang iniiwasan siya. Gawin mo yun na mag-isa. Huwag mo kong isali. Mataray na sagot nito. Ikiniling niya ang kanyang ulo at tinitigan nito sa mga mata. Mas maganda kung pareho nating gagawin yon. Nangaakit ng wika niya. Alam niya na apektuhan nito sa mga sinasabi niya dahil nakikita niya iyon sa mga mata nito. Para na matanda nakatitig lang din ito sa mga mata niya. Hindi rin ito umisod nang tabihan ulit niya ito. Ay, pareho nating alam na hindi dapat nangyari kanina. Bakit? Dahil may girlfriend ka naghihintay sa'yo sa Amerika at hinihintay na niya ang tawag mo. Napakunot noo siya. Girlfriend? Tumango ito saka nag-iwas ng tingin. Iyon ang sinabi ng katrabaho mo, diba? Naningkit ang mga mata niya na maisip kung anong tinutukoy nito. Narinig nga pala nito ang mga sinabi niya nung kausap siya ni Gab sa cellphone. Napailing siya. You really don't forget anything, do you? Kapag importante yung mga bagay, oo, sabi nito. Besides, you and I have nothing in common. Umiti siya na nakakaloko. Tama ka, dahil hindi ako nagbabasa ng very sexy vampire novels. Namula mukha nito at tinignan siya ng masama. Pwede bang kalimutan mo na ang tungkol doon? Mahirap gawin yun, bulong niya rito. Saka nangaakit at tinignan ulit ito. Hindi ka ba natutuksong gawin ang ilan na basa mo roon? Naningkit ang mga mata nito. Hindi. They're only fantasy, Rohan. Not real life. Defensive na sagot nito. Paano mo nalaman kung hindi mo naman sinusubukan? For instance, I think we might both find it highly erotic if while I was making love to you. Pwede ba? Tumigil ka na. Bulaw nito sa kanya. Halatang ilang na ito. Hindi kita type. Hindi yan ang nararamdaman ko kaninang umaga. Nangaasa na paalala niya rito. You took me by surprise this morning. Sa pagkakatanda ko, I didn't take you at all. Naglapat na mariin ang mga labi nito. Bored ka lang at naghahanap ka ng mapaglilibangan. Nang kahit anong mapaglilibangan, sigurado ka? Oo. Hindi mo pa ba narinig ang kasabihang opposites attract? Hindi sa pagkakataong ito, umiling pa ito. Masyado tayong magkaiba para maging totoo nararamdaman natin. Your life appears to be complicated in so many ways. Whereas, I like stability and certainty in my own life. Stability and certainty can be a little boring, don't you think? Tanong niya. Inabot at hinaplos niya ang kamay nito habang nakatitig pa rin siya sa mga mata nito. Tumingin ito sa magkahugpong nilang mga kamay. Hindi nakaligtas sa pansin niya na napanunok ito habang nakatitig ito sa mga iyon. Binawasapan nito ang dila nito, ang mga labi nito bago nagsalita. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Talaga? Lalo pa siyang lumapit dito. Inilapit din niya ang kanyang mukha rito. His breath brushing warmly against her slightly parted lips. Talaga bang masaya ka na sa buhay mo ngayon? Napalunok ulit ito. Tinitigan siya nito at lumarawan ang magagandang mga mata nito, ang pagkalito at panic. Alam niyan dapat na siyang tumigil sa pangaakit dito dahil naroon na naman ang bahala na kaya nitong baguhin ang buhay na kinasanayan niya at pinili niya. Nanganganib ang peace of mind niya dito. He should never have started this teasing conversation in the first place. Pareho sila na kinakalakhang pamilya. May mapagmahal na ina na namatay bata lang pa sila at amang walang pakialam sa asawa at anak nito. Pinili ni April na ibaling ang malungkot na kabataan nito sa pagtuturo ng history, habang siya naman ay piniling mamuhay sa buhay na puno ng panganib at challenge. Hindi niya gustong kahit anong permanente sa buhay niya. Ayaw niya magkaroon ng permanente babae sa buhay niya, lalo na isang babaeng katulad ito. Sa naisip ay binitawan niya ang kamay nito. Lumayo siya rito. Tama ka, hindi rin ikaw ang tipo kong babae.
Halos pabulong na saad niya. Saka tumindig na. May aasikasuhin pa tayong libing bukas kaya matulog na tayo. Distracted na tagtag niya bago nagmamadali lumabas ng kwarto. Bakit ba panay ang panunukso ni Rohan kay April, mga ka-Felicidad? Hindi ko tuloy maintindihan kung may gusto siya sa dalaga. Kaya naman, abangan!